the final quarter. Stop sign, turn right onto Reagan Highway. So Austin is organizing. The final quarter of Freedom. Hi guys! So, pupunta pala kami ngayon sa gas station muna dahil ang aming gas ay paubos na. Pero mag-grocery pala tayo sa Walmart. And then, which Walmart are we going to? To the I-21 or the usual one that we went to? We can go to the I-21. Yeah. So, punta kami sa Walmart, but siguro dadaanin kami ng Target at Home Depot dahil meron din kailangan si Austin. So, yeah, see you there! Target! At ina-drop off lang ako ni Austin. Punta siya dun sa Home Depot. So, Austin is organizing. Kakauwi lang namin. Galing kami Walmart. At nakalimutan ko na nga ding mag-vlog. So, ngayon na lang natin i-continue. Pero one thing na masasabi naming struggle ng pag-apartment is pagdadala ng mga grocery. Pagdadala ng grocery pabalik dito dahil medyo minsan kasi palagi ding madami ng sasakyan dito sa pinakaharapan. So, kailangan naming mag-park ng medyo hindi naman ganun kalayo, pero ayun. Medyo kailangan naming mag-lakad-lakad. So, yeah. So, yun lang yung struggle ng pag-apartment. Kailangan mong maglakad ng very light. Hindi naman super haba. Right? What do you think is the struggle that we're encountering doing the apartment? Getting groceries in. Yeah, that's what I'm telling them too. So yeah guys, organize ko muna tong mga groceries namin and then after that, hindi ko sure kung magluluto na ba ako or magtitiklop muna ako ng mga damit, but we will see. Palit muna tayo ng shorts para comfy. Hi guys! So, balik tayo sa pagluluto. So, ngayon pala magluluto ako ng babaunin ni Austin bukas. So, ang request niya is itong ano tawag dito? Sandwich lang. Dahil daw para mas mabilis kainin. Lalo pag nagda-drive siya. Usually kasi ganun yung ginagawa niya. So, yeah. Luto muna tayo. Last week, ang pinabaon ko sa kanya is yung ating ground beef giniling. Nilagyan ko siya ng carrots at saka potato. Tapos, ayun nga, medyo nagsawa na doon. So, para this week naman, kakaiba. So, magsa-sandwich tayo. Pero siguro sa Miyerkules, pagluto ko siya ng iba uli para hindi kagad magsawa.
bumili kami ng... Nagustuhan niya guys yung aking yung ginataang chicken. So, bumili uli kami ng chicken at sabi niya, magawa daw uli ako nun. Ang kaso, wala nung katulad na coconut milk na ginamit ko. Hindi ko matandaan kung saan pa namin yung binili. Pero wala na nung ganong brand. At pansin ko, dahil nung nagluto din ako nung ganon sa Oklahoma, nung first time masarap, nung pangalawa, hindi masyado dahil siguro ibang brand ng coconut milk yung gamit ko. So, tingnan natin tong nabili namin sa Walmart if okay ba siya. Meron kayo marirecommend na brand ng coconut milk? Comment down below. Super helpful kayo sa akin, guys. So, thank you uli pala dun sa nag-suggest ng vacuum dahil super okay na okay yung Shark sa amin. So, ayun, kanina nagpunta akong Target dahil meron sana akong bibilhin doon kaso wala nung hinahanap ko. Tapos si Austin dahil katabi lang nung Target, yung Home Depot, sabi niya, habang daw nasa sa Target ako, pick up na din niya yung kailangan niya para sa work. Tapos after nun, nagpunta na nga kami sa Walmart. Nakalimutan ko na mag-vlog dun guys. Pasensya na kayo. Nag-pick up lang kami ng pork at saka ng chicken. Tapos, meron pa kami ditong green beans at saka broccoli. So, yun, iisipin ko pa kung saan ko yung gagamitin. Feeling ko magagamit ko yung green beans sa paggagawa ko nung ginataan na chicken. Dahil parang last time, ginamitan ko siya ng ganun. Masarap din naman. So, yun siguro. Yung sa broccoli, siguro, i-stir fry ko na lang siya with siguro chicken din or yung pork. Tapos pala guys, hindi pa namin natatry yung pool dito. Sabi namin ni Austin, siguro next week pag hindi na tayo masyado. Ngayon kasi parang nagkukumpleto pa din kami ng mga gagamitin dito sa apartment. Ayun din pala, bumili kami sa Walmart ng, ano man tawag doon, yung ice cube na tray. Dahil yung ref namin dati, meron siyang ice cube maker. Ba ang tawag doon? Eh ngayon, parang standard na ref lang yung meron kami. So, kailangan namin magmano-mano na gumawa ng ice cube. Though hindi kami masyadong mahilig gumamit ng ice, pero gusto ko kasi maggawa ng shake dito. So sabi ko kay Austin, bili tayo. Mura lang naman siya, parang $1 something lang yung isang tray. So bumili kami ng dalawa. Tapos, ano pa bang binili namin? Bumili din ako ng cornstarch dahil bala ko maggawa ng Batangas Lomi. Feeling marunong na naman si ate girl. Pero, ayun, dahil meron kami ditong noodle na pang lomi, so bala ko magawa nun. Pero titingnan pa natin if meron kaming enough na meat. Dahil nga pag bumibili kami, saktuhan lang para hindi masayang. Dahil pag kasi na-freeze namin, parang hindi na din namin nagagamit. So, sabi namin ni Austin, yung kailangan lang natin, yung saktuhan lang pag namimili kami. Dahil weekly kami namimili guys ng grocery. Tapos nasabi ko ba sa inyo, walang Costco dito. Pero yung Costco membership naman namin is ma-expire na siya this October. So sakto. Dahil sabi ni Austin, kuha kami ng Sam's Club na membership naman. Dahil mas mura kasi ang gas doon. Pero meron din ditong HEB. Kaso, ayun. Medyo busy nga lang sa HEB dito. Pero yung gas nila, mura lang din ata. If hindi ako nagkakamali. Parang one time pa lang ata kami nakakapunta ng HEB. Pero maganda din naman yung HEB. Malaki siya. Ito pa din pala yung gamit namin. Dahil gusto ni Austin to. Meron dati sa amin nakapag-recommend ng, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag. Pero gusto ni Austin tong keto na seeded. So yan, ang lalagay ko dito, egg, tapos yung ham at saka yung cheese. Luto na siya. So ayan ang ating egg. Maggawa pala akong anim dahil feeling ko gusto ko din.
consuming magluto. Kayo ba guys? O talagang mabagal lang ako magluto? Nagluluto ako parang ilang oras ako inaabot. Kayo din ba ganon? Tapos tanda ko nung college kami, edi dahil nga nag-apartment ako kasama yung mga katropa ko, yung mga kaklase ko din naman. Pag nagpiprito kami, kunwari spam, yung mga kaibigan ko, gusto nila yung parang tostado na, yung parang malapit ng masunog. Ako naman, gusto ko dati sa spam, yung parang, yung konti lang, ang parang konting painit lang, ganon. Yung hindi siya tostado. Tapos hindi ko sila guess, sabi, bakit ganyan na yung tigas-tigas na? Parang hirap ng kainin. Pero ngayon, dahil tumatanda na tayo, para mas gusto ko na nga din yung mga toasted na. Tapos dati, gusto ko din yung parang yung yellow ng egg is yung parang runny pa siya. Ngayon, mas gusto ko na siya ng fully cooked. Si Austin, mahilig pa din siya sa parang runny yung yolk. Ang tawag sa amin doon sa, ewan ko kung sa Batangas lang ba, pero malasado. Mahilig pa din siya doon. Ako hindi na, gusto ko na nung parang yung lutong-luto siya. Gamit namin, honey ham siya. Oh no, like that. I can turn it off. Tapos hindi din pala ako masyado guys gumagamit ng dishwasher. Ako lang ba ang nag-hand wash dito? Saka lang ako gumagamit ng dishwasher pag yung mga Tupperware na ginamit ni Austin. Yung mga pinaglagyan ng pagkain para sa trabaho. Doon lang ako nagamit ng dishwasher dahil hina-hand wash ko pa din siya. Pagkatapos kong i-hand wash, ilalagay ko pa din siya sa dishwasher. Dahil feeling ko, feeling ko pag hina-hand wash ko lang siya or i-dishwasher ko lang siya, pa din, yung amoy, parang amoy pagkain pa din. So, dinodokli ko yung paglilinis pag ganon. At as much as possible, well, most of the time talaga, pagkakaluto ko, nililinis ko kagad ang itong kung ano mang nasa lababo dahil ayoko nang natatambakan ako. Saka parang nababad mood ako pag madaming linisin, pag madami ako nakikita. Iwe-wait ko lang na mag-cool down yung pagkain and then lalagay ko na siya sa fridge. May mga taong nagsuswimming dun sa pool. Saka yung mga bata naglalaro sa labas. Pakinig ko sila dito. Pero hindi naman ganun ka ingay. Ayun pala si Austin. Busy siya. Ganito pala siya paggabi. Meron kaming palay dyan. Tapos yung mga bata may naglalaro doon. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. See you in our next one. Bye-bye!